Ganito katahimik ang tumira sa probinsya. Walang iniisip na bills. Kahit walang pera, okay lang. Kaya naman talaga kami, pag stress kami sa city, umuwi talaga kami dito sa province. Sa lugar kung saan ako pinanganak. Since then, until now, ganito pa rin yung lugar dito. Yung pamumuhay ng mga tao dito is wala pa rin pagbabago. Pero alam nyo ba na umuunlad na yung mga tao dito? Maraming nakatira dito sa probinsya na millionaires na. Napakarami na nilang pera. O diba? Hindi nyo akalain yun. Sa totoo lang, mas marami pang pera yung mga taga-probinsya or taga-bukid compare sa mga nakatira sa city. Oy, millionaires yan sila. Grabe, hectares yung lupain. Nag-aalaga ng iba't ibang klaseng hayop. Nagmamay-ari ng mga trucks. Pero kung makikita nyo sila, napaka-simple lang talaga nila. Hindi nyo lubos akalain na marami na pala silang pera. Ganyan ang pagkakaiba ng mga tao dito sa bukid compare sa city. Sa city naman, pabunggahan ng forma pero wala namang pera. Oops, reality yan. Huwag mo yang ikagalit dahil sa totoo lang legit yan. Yung mga taga-bukid minamaliit ng mga taga-city, hindi nila alam na yung mga taga-bukid maraming pera at wala masyadong utang. Maraming ari-arian pero hindi pinagyayabang. Samantalang sa city, nako, grabe yung pormahan. Pero napakadami palang utang. Well, okay lang naman yung utang is part of life as long as magbayad ka lang sa inuutangan mo. Huwag kang mag-feeling social sa Facebook tapos yung inutangan mo ay hindi mo binayaran, o diba? Truth hurts, no? Anyway, back to our topic. Ganyan lang talaga yung mga buhay namin dito. Simpleng buhay sa probinsya. Walang magandang bahay, simple lang yung bahay, pero same lang naman. Hindi kami nababasa sa ulan at komportable. At equal lang din yung kasiyahan na nararamdaman namin dito sa bukid, gaya ng sa inyo dyan sa city. At napakasimple lang din ang pamumuhay namin dito. Dito sa bukid, hindi mo kailangan ng pera araw-araw. Kasi hindi ka naman bumibili araw-araw. Ang kailangan talaga dito is lakas ng pangangatawan. Sa pag-araw-araw na pagsasaka ng iyong farm. Gaya na lang ng aking mga magulang na araw-araw talaga nasa farm. Nagtatanim ng kung ano-ano. Basta napakaraming trabaho, kasama pa yung mga hayop na papakainin. Take note, walang sahod yan ha. Pag nasa farm ka lang mo magtrabaho, walang sasahod sa'yo. Kaya naman dito sa bukid, kapag masipag ka, hindi wala talagang gutom. Gaya na lang nitong harap ng bahay namin na merong malaking puno ng mangga. Na tuwing season ay napakaraming bunga. O diba dito sa atin, yung mangga natin libre, pero pag nasa city, naku, mag-prepare ka na ng 5 pesos. At minsan yung mga nabili mo hindi pa fresh harvest. Samantalang dito sa amin, unlimited kain. Pero alam nyo ba, nung maliit kami, wala din kaming ganitong mangga. Nito na lang talaga ito nung lumaki na kami na napakarami na naming prutas. Pero syempre, nasa city na kami nakatira, so minsan lang din kami makakakain. Sa aming bahay ay napakaraming prutas. Meron kaming star apple, merong tamarind, santol, rambutan, jackfruit, calamansi, marang, lumboy, serali, at babana. Hindi lang ako sure kung tama yung ibang sinasabi ko, kung Tagalog ba yon. At meron din kami nitong niluluto sa ano bang tawag nito, yung parang langka. So in Cebuano term, it's kamansi. At ang lahat ng ito ay makikita lang sa paligid ng bahay namin. O imagine, 'di ba, ang dami? At believe me or not, lahat ng mga prutas na yan ay namumunga tuwing season. Oh wait, meron pa pala ako nakalimutan. Meron din kaming atis at saka pomelo. O 'di ba, napakasarap kasi kumpleto na yung prutas namin sa 12 fruits. Nasa paligid lang ng bahay namin dahil malaki yung aming space. Nung maliit kami, wala kaming prutas dahil yung nanay ko at tatay ko is nagsimula pa lang silang magtanim. At sa pagtatanim ng mga prutas, hindi naman agad-agad magbubunga yan. So it took 5 to 10 years pa bago lumaki at magbunga talaga ng napakadami. Kagaya ng mga nakikita nyo dito sa video. But ngayon, ang sarap na pag umuwi kami dito, para kaming mga pensyonado. Yung gumagala-gala ka sa mga garden ng iyong nanay at kumukuha ng mga fruits at kung ano mang pagkain na pwede nyong madala sa city. At marami din kami palang pinya. Napakatamis yung mga pinya dito dahil nahihinog sila sa kanilang puno. So ganyan lang, ang sarap umuwi dito sa bukid. Kaso lang hindi naman tayo pwedeng tumira dito dahil wala tayong farm. So yung ating kinakabuhay, doon na talaga magtrabaho sa city. Maging ulipo ng mga malalaking company. Pero ang sarap-sarap paling balik-balikan
yung lugar kung saan ka lumaki na walang problema, walang stress. Na yung during this time is close pa yung utak mo na meron palang city. That's all. Thank you.